Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Mark chapter 10 verses 46 hanggang 48. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Road to Deliverance. Yan po ang tatalakayin natin ngayong linggo. At dito po sa Book of Mark, chapter 10, verses 46 hanggang 52, makikita po natin yung kwento ni Bartimeo. Isa siyang bulag na pulubi. At kapansin-pansin na si Bartimeo po ay isang Hudyo. Bakit ko po nasabi yun? Dahil sa kanyang pangalan. Pangalawa po, siya ay naniniwala sa Mesiyas. Binabanggit po dyan na tinawag niya si Jesus na anak ni David. At makikita rin po natin sa kwentong ito na siya ay nakaupo by the road in Jericho. Doon po sa dinaanan mismo ng Panginoong Hesus, doon po sa lugar ng Jericho. At alam naman po natin sa kasaysayan, yung city of Jericho, yan po yung city na sinakop nila Joshua. Ng mababasa natin sa Joshua chapter 6 verse 1 to 20 na nilibot po nila at sa pamamagitan ng sigaw ng mga Israelites ay bumagsak po yung city na yan. At napakaganda po ng kasaysayan yan. At doon po naganap yung himala sa buhay po ni Bartimeus. Ngayon, pag-usapan naman natin si Bartimeus. Ang pwede niyang gawin sa buhay. Katulad po ng marami sa atin, kapag ikaw ay nahihirapan sa buhay, pwede na lang magmukmok at magdrama. Pero hindi niya pinili yun. Naniniwala siya na mayroong possibility na mabago yung kanyang buhay. Pangalawa, pwede na lang siyang umasa sa ibang tao, manghingi ng limos, kahabagan ng ibang tao. Manatili sa ganong buhay. Or, pwede na lang niyang tanggapin na gano'n na yung kanyang kalagayan. Tutal naman siya'y bulag, pwede na siyang kaawaan ng tao palagi. At yun na yung kanyang magiging kalagayan for the rest of his life. Pero ano ang ginawa ni Bartimeo na kakaiba? Unang-una makikita po natin na sumisigaw yung kanyang pananampalataya. Sabi sa verse 47, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At sa verse 48, hindi siya nagpaawat. Lalo pa siyang nagsisigaw. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng Panginoong Hesus hanggang mapansin po siya ng Panginoong Hesus. Kasi mayroon pong boses ang pananampalataya. Kung ikaw ay naniniwala sa Mesiyas, dapat po maniwala ka na mayroong deliverance. Pwede tayong lumaya, kapatid, sa mga pinagdadaanan natin ngayon, sa mga problema natin, kung tayo po ay naniniwala kay Jesus. Kaya i-voice out po natin yung ating pananampalataya. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Nakikinig po ang Panginoong Jesus at naniniwala po ako na meron tayong mapagmahal na Savior na handa tayong iligtas sa lahat ng pagkakataon at baguhin ang ating buhay. Pangalawa, kapansin-pansin po na si Bartimeo, alam niya yung nais niya. Kasi doon po sa verse 51, tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Guro, gusto ko pong makakitang muli. At dahil doon, sabi sa verse 52, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. So, nirecognize ng Panginoon yung pananampalataya ni Bartimeo. Kasi po, alam niya kung ano yung gusto niya sa buhay. Ngayon sa Biblia, sa Mark 11 verse 24, mahalaga po yung meron tayong desire. At ito po yung dinadala natin sa Diyos tuwing tayong mananalangin. Kasi po yung pinagagalingan po ng pananampalataya, yung desire na yon. At sa pamamagitan din ng desire na yon, nagpupursige tayo sa buhay.
Ano po? Ikaw ba kapatid, meron ka pa bang desire na magbago ang iyong kalagayan sa buhay? Maraming tao ayaw na. Ano po? Pero si Bartimeo, alam niya kung ano yung gusto niya. Kaya madali niyang nasagot yung tanong ng Panginoong Hesus. Sabi niya, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Kung ikaw ba tatanungin ng Panginoong Hesus ngayon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? May sasagot ka ba kapatid? So mahalaga po yung desire. Diyan nakasalalay po yung mga panalangin natin, yung mga pangarap natin sa buhay, kung ano yung gusto nating mangyari sa ating buhay. At ang sabi sa Mark 11 verse 24, what things soever you desire, believe that you receive it in prayer. Kaya sa pananalangin, tinatanggap natin kung ano po yung ating dinidesire. Ano po? Pangatlo, makikita natin na si Bartimeus, excited siya sa kanyang pagbabago. Ano po? So, hindi niya lang dinidesire. Excited siya. At sa verse 50, ang sabi diyan, inihagis niya yung kanyang balabal. At palukso siyang lumapit kay Jesus. So makikita ninyo, ganun siya ka-excited. Ano po? At sa verse 52, sabi doon, noon din ay nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. So, dalawang bagay ang makikita natin dito. Ano po? Dahil excited siya sa kanyang pananampalataya, ano po? Siya po'y sumunod kay Jesus. Ano po? Maraming tao po ngayon hindi na excited sa Diyos. Parang sa tingin nila, mas masaya sa sanlibutan. Ano po? At mas madali mamuhay sa sanlibutan. Kaya hindi na sila nananampalataya. Pero iba si Bartimeo. Inihagis niya yung kanyang balabal. Ayaw niya na sa buhay na yon na siya'y kinaawaan. Siya'y pulubi, siya'y bulag. Kaya siya'y lumukso at lumapit sa Panginoong Jesus. So eto po tayo mga kapatid dapat. Ano po? Excited tayo sa pagbabago. Kung gusto nating may maganap na pagbabago sa ating buhay. Dapat mas malalim yung debosyon natin sa ating Panginoong Jesus. Mas malalim yung pagmamahal natin sa Kanya dahil sa ating pong pananampalataya. At higit sa lahat, tayo ay susunod sa Kanya. Yun ang magiging direksyon ng iyong buhay. Kaya kapatid, kung magagawa natin yan, ako'y naniniwala na tayo ay pwedeng lumaya, baka experience ng deliverance sa ating buhay. Kasi nakakasawa na po yung lagi na lang alipin tayo ng mga problema at pagsubok. So, tularan natin si Bartimeo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Sa loob ng linggong ito ay pag-aaralan namin ang road to deliverance. Ma-experience nawa namin ang pagbabago sa buhay na ito. Yung maranasan naming lumaya sa amin po mga pinagdadaanan sa buhay, katulad ni Bartimeo. At naniniwala po kami na posible ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po. Purihin ka. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.